Magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang araw ang ating pong pagbati sa inyo. At ito pong video na ito mga kaibigan ay ginawa po natin para po sa kaalaman ng lahat, dahil marami din na nagtatanong, sino ba yung Amerikanong laging nasa likod ng mga Pilipino na lalaban pagdating sa USA? At yan po ay si Sir Sean Gibbons. So bago po tayong patuloy, intro. We are live! Good day everyone. First I would like to thank Sir Manny Pacquiao, Sir Sean Gibbons. Mark Antonio will translate. First I would like to thank God for giving me this strength. We'll have the main event of the evening. Casimero! Okay, so ito po mga idol. So the reason why I'll be doing this type of video, para siyang tawag dito, ano lang naman, just for you to know kung sino ba si Sir Sean or yung kanyang background bago siya naging MP Promotions President. Sa mga hindi po nakakalam, siya po ang presidente ng MP Promotions since 2018 nung magsimula after po ng Pacquiao-Matisi fight sa Malaysia, kung saan dun din po ang first assignment ko sa MP Promotions mga idol. So unang-una po mga kaibigan, ang background po ni Sir Sean sa boxing, ito po ay ilalagay po natin. Si Sir Sean Gibbons po ay dati po siyang professional fighter. Siya po ay lumaban sa light heavyweight division at meron po siyang kartadang 14 na panalo, 7 talo at 3 draw. At siya po dyan ay natapos by knockout sa mga panalo po ni Sir Sean Gibbons po. Siya din po ay pamangkin ni Sean O'Grady na dati din pong kilala na boksingero dyan po sa state ng Oklahoma mga kaibigan. Pagkatapos po ito lamang mga ilan na ibahagi sa akin ni Sir Sean, nag-umpisa siya na magbuo ng mga laban as a matchmaker. Hindi lang matchmaker, kumbaga lahat, all around sila nung sila ay nag-umpisa sa Oklahoma. Ang kanila pong promotion o kapatiran ay yung Knuckleheads Pro Boxing Fraternity. Yan po ay mga samahan ng mga boxing enthusiasts po dyan sa lalawigan ng Oklahoma sa US po. Nagtayo po sila ng maliit pa na organisasyon noon, at tinawag po, hanggang sa ngayon ay Knuckleheads Pro Boxing Fraternity na kinabibilangan din po natin. At kinalaunan po dahil po sa kanyang nagawa din sa early age ng kanyang boxing career, aside sa pagiging professional fighter, ay yung kontribusyon niya sa pag-organize ng mga laban ay nabigyan din po siya ng pagkakataon na maging bahagi ng Top Rank Promotions na ilang taon din po siyang nagsilbi dyan, mga kaibigan. So na po tayo, advance na tayo ng konti. Nagsimula po siya mga kaibigan na pamunuan ang MP Promotions or Manny Pacquiao Promotions noong pong 2018. Ayun po, So, sino-sino po ba ang members ngayon ng MP Promotions? Of course, unahin na natin yung mga world champion mga kaibigan. Nandiyan po sila John Riel Casimero, nandiyan po sila Jerwin Angcahas, nandiyan po sila Pedro Taduran, Raymart Cuarto, nandiyan din si Michael Dasmariñas, nandiyan po si Yumer Marshall, Magsayo, nabanggit ko na ba? Ayan, yan po ang ilan. Isaac Cruz, Pitbull, isa pong Meksikano na unang-unang international fighter na nakasapi po sa MP Promotions. At yung ilan po ay in partnership din with MP, yung ilang boxer ng Sanman, yan sila Raymart Gabalio, sila Magic Mike Plania, sila Jason Mama. At yung iba pang boxer ng Omega, yan sila Christian Araneta. At yung mga iba pa nilang upcoming fighters na in partnership with MP Promotions. Ngayon, ang dami din nagtatanong, ano ang MP? Bakit may Viva? Sino yung Viva? Ang Viva Promotions po ay nasa pamumuno ng anak ni Sir Sean Gibbons na si Brandon Gibbons. Ang mga fighters po ngayon ng Viva Promotions, of course, nandyan po si Jonas Sultan, nandyan po si Marlon Tapales, at as per Sir Brendan, Viva Promotions din daw po si Jack Tepora na aayusin pa niya para makabalik sa sirkulasyon. Ito pong si Jack Tepora. Ngayon po mga kaibigan, ang dami kasi nagtatanong, sino ba Sir Sean? Ano ba papel niya? Bakit laban ng mga boksingero natin lagi siya nandyan sa likod? Yung iba, parang agaw atensyon, ba't photo ops, bigla na lang lilitaw.
siya po ang nasa likod, mga kaibigan. Bawat laban, bawat oportunidad na makita natin na may mga Pilipinong lalaban sa iba yung bansa, mapa-US man yan o UK o kahit ano man yan, South Africa, na mga sign po ng MP, siya po ang nasa likod niyan, mga idol. Siya po ang gumawa ng laban as a matchmaker / promoter. So siya po yun ang nasa likod niyan kung bakit po ganun kadali ngayon, mga idol, na ang mga kababayan nating mga boksingero ngayon na napakadaling nabibigyan ng laban sa labas. Dahil po yan, ang nasa likod po niyan ay si Sir Sean Gibbons po, no? So, just a comparison, mga idol, kasi baka naman sabihin, oy, masyado mo namang binibuild up or ganyan dahil baka nagtatrabaho ka lang dyan kaya masyado mong hinahype, pero hindi po eh. Kung mapapansin nyo po, mga kaibigan, prior to Sir Sean being around dito sa sirkulasyon ng Philippine boxing, wala kayong makikita masyado na Pilipinong lumalalo yun, no? Yung mga time ni Sir Manny, nung una nating makita si Sir Manny sa Amerika, talagang manghang-mangha tayo. That was 2001 when he fought Lelo Honolo Lidwaba, rest in peace, kay Champ Lidwaba. Talagang pahirapan noon, no? At bago ka makasampa sa US, kailangan nalibot mo na ang Asia, kailangan meron ka na talagang may mga may mga napanalunan ka ng mga OPBF belt, mga regional title, mga ganyan, yung mga kahit papaano ay magiging eligible ka to fight in the States. Parang ganun kasi kahirap yung parang butas ng karayong mga pagdaraanan mo bago ka mapunta dyan. Noon, limitado lang. Parang ala lang lahat ang nakakalabas, di ba? Yung time nung kinuha ng Golden Boy ang ilang mga fighters ng ala, sila lang ang nakakalabas. At syempre, nandyan din yung mga PhilAm, sila na mga Pilipinong nakabase sa USA. Nandyan sila Donaire, si Brian Viloria. Yun, after nun, pagkatapos ng era na yon, mga idol, although kahit lumalaban pa naman sila Champ Donaire, no? Yan, makikita na natin. Kaliwat kanan na, inumpisahan, mga kaibigan, nila Marvin Sonsona. Marvin Sonsona, hawak ni Sir Samson Lukugic, si Sir Samson, ayan, hindi ko alam yung correct pronunciation. At in partnership din with Sir Sean, sila nauna, yan, sila Marvin Sonsona. Kasabay din nun si Janrael Casimero, no? Although mas nakilala that time si Marvin Sonsona, I think that was 2012 or 2013, ano? At sa mga hindi nakakaalam, Sir Sean Gibbons, siya yung Amerikanong naka-Philippine flag na jersey na kasamang nabugbog nung pong nagkarayot sa Argentina, yung laban ng Casimero versus Luis Lasarte, mga idol, no? So Sir Sean, yung nabalian siya ng ribs, actually nasuntok siya sa tagiliran at bumagsak siya sa ring at inassist na siya ng mga police that time, pa-exit dun sa venue. At yun ang kaibahan, mga idol. Ngayon nakikita natin parang baliwala na nga sa iba, parang usual na nilang nakita, or may Pilipino na namang lalaban sa US, no? Parang ang dali na lang, parang underappreciated na yung efforts ng mga kagaya ni Sir Sean, na nagiging dahilan kung bakit meron tayo mga ganitong klaseng nakikitang magagandang oportunidad na dumadating sa ating mga Pilipinong boksingero. Yun po ang talagang yung mga nakakaunawa dito sa boxing business, sobra nilang bigyan ng credit si Sir Sean. So yung mga alam naman natin yung nung nakaraan, mga idol, di ba, meron mga vlogger na gumawa ng content against Sir Sean, or gumagawa ng issue against Sir Sean. He doesn't deserve any of that, parang mga tirada, di ba, mga idol? Kasi kita ko ang kanyang ang pagmamahal sa mga Pilipino, ang pagmamahal sa Pilipinas. Actually, kahit ang dami niyang fighters din sa Knuckleheads Pro Boxing Fraternity, ang dami niyang tinutulungan worldwide, ang puso po niya nasa mga Pilipinong boksingero. Sobra-sobra po kung ituring niyang pamilya, mga anak ang mga Pilipinong boksingero po natin. At parang nakikita, ang sabi nga ng iba, parang itong mag-amang Gibbons, Sir Sean and Sir Brendan, they're like Filipino by heart, no? The way they think, the way they treat others, napaka-Pilipino po ng kanilang mga puso. Walang arte sa pangangatawan, although may mga pangalan sa industriya ng boxing. Sabi ko nga dun sa huli kong content, noong una, nung nandito pa lamang ako sa Pilipinas, hindi pa ako nakakaluwas ng Amerika,
sabi ko, yeah, Sir Sean, no, parang nakikita ko siya, yeah, he's a boxing personality. Pero hindi ko pa nalalaman talaga kung ano yung impact niya sa industriya ng boxing. Una ko lang nalaman kung gaano siya ka-influential noong pong 2018, nung nakasama ko sa yung unang labas ko, nung unang punta ko sa US, nung Barriga versus Licona, na kung saan po yung undercard kami ng Tyson Fury versus Deontay Wilder. Ayun na, doon ko na nakita na pagdating namin sa venue, sa Staples Center, mga idol, lahat halos. Nung nakita nila Sir Sean, yung mga officials ng IBF, yan, sila Sir Anibal Miramontes, rest in peace din, Sir Anibal, sila Daryl Peoples ng IBF din, they approach Sir Sean na parang nag-a-ask sila ng knowledge about rankings, kinukonsulta nila Sir Sean. At ito po, hindi po din natin maalis yan. We need to give him credit kung bakit mayroong mga potential fighters natin na nagiging world rated agad is because of his influence. Advantage po natin mga Pilipino na nasa side po natin Sir Sean because of his influence when it comes to world ranking mga idol, na siya ang kinukonsulta ng mga ratings chairman. One of them is IBF. Kaya po yung ating mga ibang boksingero ay nailalagay sa world ranking, 'di ba? Mga kilala dito sa atin na mga potential fighters na makikita natin world rank na agad mga idol. Napakarami po niyan, you name it, alam nyo na yan. So hindi na natin kailangan isa-isahin. So isa po yun sa adbantahe mga kaibigan. Kasi po nakita din namin na yeah, boxing is politics. Kailangan, alam mo mga kaibigan, ito pong aking napagtanto, hindi sapat na magaling kang boksingero. Ang dami pong magaling na boksingero na hanggang ngayon, and so locally, marami tayo, na hanggang ngayon naghihintay pa rin ng break nila sa kanila pong career. Doon ko po napatunayan na kailangan pala, hindi sapat ang galing lang. You will be on the right track if you will be handled by a legit promoter, handler, manager. Ayun po mga kaibigan, yung talagang gagawa na talagang alam ang inside and out ng boxing. Alam yung proseso. Si Sir Sean kasi mga idol, ang proseso niya is, of course, he will expose you sa isang laban. Pagkatapos kapag ka nanalo ka, ang first na po nila ang discard dyan ni Sir Sean or yung kanilang ini-aim ay mapabilang muna sa ranking. So, he will give you a fight to expose you, and then ang goal is to have you be ranked sa number 10 ng kahit anumang mga boxing body. Most commonly IBF. So after nun mga kaibigan, ang next na tina-target ni Sir Sean, ni Sir Brandon, ay mapalaban naman po itong boxer na tinututukan natin, napasampa na sa world ranking. Next po mga kaibigan, ang tina-target nila naman dyan ay for this boxer to fight in a title eliminator. Yun po, ang dami na po natin. Yung mga boxer ng MP, nakita nyo na kung paano yun. And then after that, if he wins the title eliminator mga kaibigan, then, wala nang choice kung sino mang kampiyon sa division na yun, kundi labanan yung fighter na yun. So that's how Sir Sean do his thing mga idol. Very, very systematic, and he really knows what he's doing. Hindi yung basta lang, ang lakas ng kalaban, inuperan, magandang pera, short notice, 2 weeks, sige laban tayo, opportunity yan, na knockout. Si Sir Sean hindi po ganoon. No. Halimbawa, inoperan yung fighter niya, one of the fighters ng MP. I will give you, let's say, 100 grand. Okay, fight my star fighter here. I'll give you 100. Sir Sean will tell you, no. We can earn that in 2 years. Okay? And we can earn more than that in over 3 years. Kesa naman, i-grab mo agad yung malaking pera na yon, yung karera nito, imbis na may potential na lumaki ng lumaki, all of a sudden, sumagalpak dahil, kumbaga, sa boxing kasi may level yan. May parang pag-edukasyon, may elementary, may high school, may college. Alam mong may potential yung elementary mong boksingero. Halimbawa, na maging kampiyon sa kolehiyo, one of these days. Merong merong kampiyon na, nasa kolehiyo, let's say. Hinamon yung bata mo, binigyan ng malaking offer. Assignment mo na yan as a handler. Masisilaw ba tayo sa pera? Kagatin na ba natin? Tapos isugal natin yung karera ng bata ko? Usually bag, ang patawag namin dyan, pakain sa pating. So, sunggab agad dahil sa laki ng purse,
na offer, pak, susunggaban agad, lalamunin. Bagsak ang career, mga kaibigan. You know, and mostly sa mga you know, hindi na natin bibigyan ng identity or papapangalanan pa natin. Most of the promoters, kahit saan, mga idol, kahit saan bansa, outside of the US, they will grab that opportunity. Let's say, maganda record ng bata nila, no? Inopera ng isang sikat. Sige, grab agad. Kasi nga, malaking halaga ang kanilang tina-target, di ba? Mga kaibigan, si Sir Sean is not thinking that way, mga idol. He's been in boxing for 33 years as a matchmaker, and he knows how to handle his fighters accordingly. At talaga naman pong pag ikaw ay nandito sa MP Promotions na kay Sir Sean, ay masasabi mo talagang you're on the right track, mga idol. At nakikita naman natin sa output ng ating mga boksingero, di ba? Yung mga fighters ngayon ng MP, makikita nyo talagang pumapailan lang sa boxing industry ngayon. You know, of course, yeah, the credit still, the priority of the credit belongs to the fighter. Sila ay lumalaban but behind their success, mga kaibigan, itong mga tao na to na nag-ayos lahat niyan, mga paperworks, lahat ng mga documents na kailangan para maisaayos ang laban na hindi nakikita in front of the camera, you need to, you know, to give credit to them, mga idol. And I always give credit to the people behind, you know, yan, sila Sir Sean, sila Sir Brendan, at because yung mga laban na nakikita nyo na lang ngayon, syempre kasi, uy, tinalo niya si ganyan, ganyan. Pero being an eyewitness, you know, witnessing how that fight becomes a reality, napaka-overwhelming, mga kaibigan. So, masayang-masaya kami sa lahat ng nangyayari ngayon sa Philippine boxing. This is the golden age of Philippine boxing, mga idol. We might see Sir Manny fight again, mga kaibigan. It is what it is. And kung ano man ang mangyari, talagang ang atin namang goal magretiro man si Sir Manny, pero napakarami na pong nakakasa na po pwedeng hindi man pantayan ng isang Manny Pacquiao, kundi magtuloy ng legasiya ng Pilipinas sa mundo po ng boxing. At yun lamang po, yan po ang ating pagpapakilala kung ano po ang papel ni Sir Sean Gibbons sa mundo po ng Philippine boxing. Hindi po siya yung, uy, nakikiphoto ops lang, uy, pag may pictorial, uy, biglang sisingit. Alright. So ngayon po sana kahit pa paano nabigyan po ng impormasyon, kahit hindi man ganun kakumpleto talaga na lahat-lahat kasi aabutin tayo ng isang araw, pero kahit pa paano nabigyan na ng konting pahapyaw na kaalaman ng ating pong mga boxing fans kung saan po nagmula ang you know, ang pamumuno ni Sir Sean Gibbons sa MP Promotions at ang kanyang papel sa likod po ng tagumpay ng bawat manlalarong boksingero po natin. Yun lamang po ang aking hatid na kaalaman sa inyo ngayong araw, at magandang araw po sa inyong lahat. Oh yeah!